Malungkot si Rudo dahil sa nangyari kay Grease. Lumapit si Engine na binati at pinuri siya dahil sa kanyang ginawa. Pero nagalit ang bida na sinabing wala siyang silbi dahil wala pa rin siyang nagagawang tagumpay. Sinabi ni Engine na hindi responsibilidad ni Rudo si Grease dahil pinili ni Grease na sumama sa misyon. Pero pagpasok niya sa loob ay nagulat siya ng labis dahil buhay na buhay si Grease. Inakala niyang namatay ito kaya siya naiinis kaya nasabi ng mga kagrupo nila na ang bait daw ng bida. Sinabi ni Grease na salamat na lang daw sa teammate nilang si Ice Hia dahil sa power nitong healing. Pero siya daw ang babae na nahihiya dahil paminsan-minsan lang naman siyang nakakatulong. Saka din pinuri ni Grease si Folo na malaki din ang tulong kaya nabuhay pa siya. Kaya napaiyak si Folo dahil sa mabait na Grease. Sinabi ni Rudo na masaya daw siya dahil hindi namatay si Grease. Biglang nagsalita si Arca sa likod na kinagulat ni Rudo. Dahil ito pala ang big boss doon na matagal na sanang gustong ipakilala ni Engine kay Rudo. Nilapitan ng boss si Rudo at nagpakilala. Saka sinabing welcome daw siya bilang isang opisyal na cleaner. Saka din tinawag sa opisina ng boss dahil bibigyan daw siya ng uniform. Sa office ay sinabi ni Arca na wala pang nabuhay na nakaligtas sa pagpunta sa Sphere kung saan hindi nila matukoy ang tunay na lokasyon. Pero may kwento daw ng isang babae na nakakaalam kung saan ang lagusan patungo sa Sphere. Nakatira daw ito sa No Man's Land malapit sa lugar na maraming mga halimaw na basura. Kaya mayroon pang pag-asa na makabalik ang bida sa pinanggalingan. Pero si Rudo lang ang makakapagdesisyon patungkol sa buhay nito. Nakita ni Engine ang bagong uniforme ni Rudo at pinuri ito. Dahil excited si Rudo na makabalik ay kinailangan pa siyang pigilan ni Folo para huwag maging bara-bara. Kinausap siya ni Engine na sinabing dapat maging matalino ang bida sa pagdedesisyon dahil wala pa naman siyang nalalaman ng husto sa lugar na iyon. Lalo na at delikado ang No Man's Island na gustong puntahan ni Rudo. Habang nakahiga si Rudo sa kwarto nito ay biglang binuksan ni Rio ang pinto at tinawag siya para maitur sa kanilang HQ. Ipinakita nga ng babae ang iba't ibang parte ng HQ nila pati ang CR. Nagtanong ang babae kung anong paborito ni Rudo na kainin. At nalaman ng babae na hindi pa pala nakakain ng dessert si Rudo dahil pang mayaman lang ito. Kaya inaya ng babae si Rudo na kumain ng matamis na gusto naman ng lalaki. Kaya naglaway ang bida nang makita ang maraming mga matamis na pagkain habang pinagmamasdan siya ni Rio at Engine. Kinain ni Rudo ang isang masarap kaya napasigaw siya sa sarap. Kaya ubod ng bilis ang kanyang pagkain ng mga sweets na unang beses lang niyang natikman. May lumapit na bata na alam ni Rudo na gusto ding kumain ng matamis. Napipilitan siyang bigyan ito ng isang lollipop na agad kinuha ng bata. Saka humingi pa ng dagdag candy. Kaya nainis ang bida na gusto pang tikman ang lahat ng pagkain. Sa hallway ay nagulat si Zanka dahil may lumalabas na malaking balon na naka-uniforme sa CR. Pero ito lang pala si Rudo na naging mataba dahil sa pagkain nito ng maraming matamis. Sa pagsasanay ni Rudo ay pinagtatawanan siya ni Zanka dahil hindi niya magamit ang armas. Ngunit napagtanto ni Zanka na taga-ayos ang bida ng mga gamit na nasira. Kaya binigyan niya ito ng maraming mga nasira na gamit at sinabing subukan ng power para maayos ito. Pumulot nga ng isang nasira na ruler ang bida na agad naging maayos. Saka din inutusan pa ni Zanka ang bida na ayusin din ng iba pa. Natamba ang bida na nagdugo ang ilong dahil daw sa pagkakasunod ng paggamit niya ng kanyang power. Sinabi ni Engine na maganda rin ito para masanay ang bida at maging quality ang paggamit nito ng power. Napatanong si Rudo kung bakit ang mga ginagawa niyang armas ay nasisira. Baka daw may time limit ang pag-restore niya ng mga nasira na bagay. Pero ipinaliwanag ni Rio ang naintindihan sa power ni Rudo na pag-recycle sa mga nasira na gamit ang purpose nito. Nagtanong ang babae kung binigyan na ng pangalan ni Rudo ang gloves nito. Dahil yung mga armas nila ay may mga pangalan na. Kaya napaisip ang bida. Isang madaling araw ay naglabas si Rudo ng damit. Pero pagbalik niya sa kwarto ay naroon na si Rio na nakahiga sa kama niya. Sinabi ng nagpapaseksi na babae na narinig daw nito ang pag-ungol ni Rudo. Kaya bumaba siya mula sa itaas at dumaan ng bintana. Nagtataka ang bida dahil nasa kama niya ang babae pero hawak pa rin ang gunting. Saka din umalis ang babae na dumaan ulit sa bintana. Kalaunan ay sinabi ng boss na bago sila magpunta ng No Man's Land ay kailangan muna nilang magpunta ng Canvoland para humingi ng protection spell ni Rudo. Para daw hindi siya mabiktima ng mga halimaw na basura kapag nagpunta na sila ng No Man's Land. Pero bago sila umalis ay ipinakilala ni Engine ang makakasama nila sa misyon na iyon. At ang dalawang bago ay sina Delman na sigaw ng sigaw. At si Tamzi na malumanay naman sa pagpapaliwanag. Sinabi ni Engine na mag-speech si Delman. Kaya sumigaw-sigaw naman ang malaking tao na ng motivational speech. Kaya napasigaw-sigaw ang mga kasama. At hindi din mapigilan ni Rudo nang pati siya ay sumigaw na din. Sumakay sila ng sasakyan at agad nagtungo sa Canva District kung saan marami ang gumagawa ng graffiti.
Dalawang normal na tao ang nagtataka dahil hindi sila makapasok sa pintuan. Sinubukan ng pangalawa na pumasok pero nauntog din ang ulo nito. Pero nang ang mga bida na ang pumasok ay diretso lang sila na walang anuman kaya nagtaka ang dalawang extra. Pagpasok nila ay nakita nga nila ang maraming mga art sa dingding dulot ng mga tao na mahilig sa paggawa ng graffiti. Ipinaalala ulit ni Enjon na naroon sila para magpagawa ng may proteksyon na maskara sa mahiwagang artist nila. May special power kasi ito tulad ng ginawa niya sa gate na hindi pwedeng makapasok ang mga tao na may sira sa ulo at may masamang intensyon. Kailangan natin iyan sa Malacanang. Yung invisible gate na hindi makakapasok ang mga corrupt. Nasalubong ng mga bida ang mayor sa lugar na iyon. Kaya nagtanong sila kung nasaan ang artist na si Gob. Pero sinabi ng seryosong mayor na namatay na daw si Gob sa umaga na iyon. Nagpunta sila sa kinaroroonan ng bangkay ni Gob. Nalason daw ito dahil nagpunta din sa mga may polusyon na lugar para gumawa ng arts. Sa gilid ay umiiyak ang isang bata na siyang pinili ni Gob na tagapagmana ng mahiwagan niyang ballpen. Sinabi ng mayor na mabigat daw ang responsibilidad na naipasa sa bata na magiging spellcaster ng bayan na iyon. Dahil dito ay nalaman ni Rudo na maging ang mga instruments din pala ay pwedeng maipamana. Humingi ng patawad ang mayor doon dahil sa ganun pang sitwasyon ang naabutan nila. Saka din naiiyak ang mayor. Kaya naalala din ni Enjon noong buhay pa si Gob na palagi itong nakangiti. Nagpaalam si Enjon kay Remlin at saka na lang daw sila muling magkikita. Akala nila kung masyadong malungkot ang bata na hindi makasagot. Pero bigla na lang itong tumalon at inagaw ang ballpen saka masayang sinabi na magparty daw sila dahil sawa na siyang malungkot. Sinabi ni Remlin na ayaw niyang maging malungkot si Gob sa kabilang buhay. Naghanda siya ng mga bote na inilagay sa isang rooftop. Saka din itinaas ang ballpen na ibinigay sa kanya ni Gob kaya nagliwanag ang gamit at ang sariling katawan na puno ng enerhiya. Saka inactivate ng bata ang mga bote na naging mga fireworks na lumipad sa ere. Nakita ito ng mga tao sa paligid kaya nagtipon sila sa pagtatawag ng kanilang bagong artist sa bayan na iyon. Kalaunan ay ginuhitan ni Remlin ang mukha ni Rudo saka din ito pinagtawanan. At walang magawa ang bida kundi ang magreklamo. Si Remlin daw ang ika-6 na spellcaster ng Canvas City na iyon. Hindi maintindihan ng mga cleaners kung ano ang ibig sabihin ng spellcaster. Kaya sinabi ni Remlin na ginuguhit lang nila ang mga naiisip na gawin base sa kanilang imahinasyon. At parang masisira daw ang ulo ni Enjon na pinipilit itong intindihin. Tinanggal nila ang damit ni Rudo at guguhitan sana ang likod nito. Pero naging tatugan ang lapis ni Remlin. Sisimulan na sanang lagyan ng tato ang likod ni Rudo. Pero sinabihan nilang gumamit ng ibang pangguhit si Remlin. Na ginawa naman ng bata. Pagkatapos pa ay hinatid ng mayor ang mga cleaners sa gate. Sinabi ng dalawang hindi makapasok-pasok kanina pa na dapat daw ay makapasok din sila dahil mga magaling din silang artist. Saka pa nagtanong kung magkano ang pwede nilang ibayad sa mayor para magawa ito. Kaya nagalit ang mayor na pinagalitan ng dalawa at pinalayas. Kaya lumayas nga ang mga ito. Saka din nagpaalam ang mga cleaners sa dalawa na kumaway. Bago sila bumalik ay dinala muna ni na Enjon si Rudo sa kinaroroonan ng maraming mga basura na pwede niyang magamitan ng kanyang kakaibang kapangyarihan. Kaya alisto naman ang makong na namili ng mga basura. Pero hindi nila napansin ang palabas sa isang TV na lalaking naka-gloves din ng tulad kay Rudo. Pagbalik nila sa HQ ay ipinakilala naman nila kay Rudo ang tagagawa ng kanilang mga uniforme at mga gamit na si August. Sinabi nitong tapos na ang gamit ni Rudo at sakto ang measurements nito. Nagpunta daw pala ito sa kwarto ni Rudo habang mahimbing na natutulog ang lalaki. Kaya nainis ang bida dahil naiskuran pala siya habang natutulog. Lumapit ang kapatid ni August na healer at inawat ang kuya na huwag maging nakakahiya. Naiinis si Rudo nang lumabas sila ng escalator. Pero pinatigil siya ng mga kasama na bigla na lang lahat ay sinugat ang pang-like. Kaya mag-like ka na. Inilabas ni Rudo ang choker na bigay ni August. Saka din ito binasa ng mga kasama ng kanilang dugo. At sinabi nilang mas close na sila. At saka din nila pinilit si Rudo na sabihin ang mga sekreto nito. Hindi nagtagal ay nagpunta na sila ng desert na no man's land. Nakita nilang hindi ito gawa sa buhangin, kundi ay gawa sa napino na basura. May nakita silang halimaw na gumagalaw sa ilalim ng lupa. At si Rudo ang kanilang inutusan na unang lumaban dito na matapang namang lamusong. Habang nagsusulat si Tom ng halimaw na kanilang nakalaban ay may dumating pang kalaban na tinapos naman ni Rio gamit ng malakas nitong gunting. May isa pang umatake na kanyang inilagan. Nakita ng halimaw na scorpion si Zanka at nilapitan ito at mabilis na umatake. Kaya napalaban ng wala sa oras ang lalaki na sinangga at iniwasan ang buntot ng scorpion. Pero pinasabog ang loob ng katawan gamit ang stick. Mas marami pa ang pumalibot sa kanya kaya nagposisyon sana siyang lumaban. Pero mula sa itaas ay nagpahulog si Enjon gamit ang matulis nitong payong na parang meteor at sumabog ang mga giant na insekto.
Pero dahil may natira pang isa ay ipinaubaya nila ito kay Rudo para pagpraktisan. Naglabas ng keyboard ang bida na kanyang ginamit na armas at naging keyboard warrior, saka pinalipad sa katawan ng Scorpion ang mga keypad at naging alabok ang kalaban. Habang nililinisan ni Rudo ang goggles ay may nakita siyang figure ng tao sa mausok na paligid. Pero nawala ang atensyon niya nang sumigaw si Delman sa tabi niya. Mula sa mga alikabok ay lumabas ang isang babae na kinagulat nilang makita. Wala itong maskara at nakapanti lang ito sa lugar na tinatangay ng malakas na hangin ang giniling na basura. Delikado pag napunta sa singit ang kalawang. Nagtanong si Rio sa babae kung siya ba yung hinahanap nilang babae ayon sa sinabi ng kanilang boss. At sumagot ang babae na siya nga. Pero dahil maalikabok ang paligid ay tinawag ng babae ang bida na sumama sa kanya. Sinabi ni Rio na siya lang ang sasama sa babae pero hindi pumayag si Engine. Kaya lahat sila ay sumama sa babae at nagpunta sila ng isang mataas na tower. Naisip ng mga bida na posibleng isa itong patibong. Pero nang tinawag siya ni Amo ay sumunod pa rin ang mga cleaners. Feeling nila ay delikado ang kanilang ginagawa pero sumunod pa rin sila sa babae. Tinanggal din nila ang kanilang mga maskara ayon sa kahilingan ni Amo. Kaya naging masaya si Amo dahil sa nakitang mga mukha ng mga gwapong lalaki. Nagtanong ang babae kung anong ginagawa nila doon. Nagtanong si Rudo tungkol sa kung paano magpunta ng Sphere City. Pero hindi interesado si Amo at gustong topiko ay ang amoy ng mga lalaki at gusto daw nito ang amoy ng malaking lalaki. Sinabi ni Engine na gustong malaman ng impormasyon tungkol sa Sphere. Ngunit naging iba ang reaksyon ni Amo na naging baliw at hindi tumitigil sa pagsasalita. Kaya sinubukan ni Engine na makipaglampungan na kinagulat ng mga kasama. At galit na reaksyon naman ang isinagot ni Amo. Kaya diniretso siya ni Engine na kailangan daw magdamit ni Amo dahil kitang-kita ang panty nito. Kaya nagalit si Amo na sinabing break na sila. Saka din inilabas ang power nito mula sa boots na napansin ni Rudo na katulad ng brand ng gloves niya. Sinabi bigla ng napangiti ng nakakatakot na Amo na bahala na si Delman. Kaya parang nahipnotismo naman si Delman na hawak ang armas nito, kalaban na Engine na nalunod sa tubig. Kaya nakita ni Rudo na parang nilabasan si Amo. Muling nagsalita si Amo na nagtanong na parang walang nangyari. Kaya humakbang naman paarap ang nagalit na Zanka. Sinabi nitong nagpunta doon para makipag-usap. Pero dahil sa ginawa ni Amo ay handa na siyang durugin ang kalaban saka din hinanda ang armas nitong pamalo. Dahil dito ay paiyak-iyak naman na reaksyon ang isinagot ni Amo dahil naging bad daw si Zanka. Agad na napalingon si Zanka at nagawang may lagan ang pagsuntok ni Delman. Kinakausap ni Zanka si Delman pero nagalit ito na sinabing huwag nilang paiiyakin ang kanyang mundo na tinukoy niya si Amo. Kaya hinawak-hawakan ni Amo ang muscle ni Delman at sinabing ito daw ang pinaka-fans niya matagal ng panahon. Gagawin daw lahat ni Delman kahit pasaktan ang mga kasama para lang kay Amo. At naging seryoso nga si Delman na nag-full battle gear ang pangdilig nito ng tubig. Naging concern ulit sa sarili ang self-centered na bida at nagtanong kung saan siya nagkamali kaya sila nag-aaway. At narinig niya ang boses ng mga tao na ayaw sa kanya. Sinabi pa ni Amo na mayroon pa daw siyang isang fan doon. Kasabay nito na naging ang mga kinaiinisan na sundalo ang tingin ni Rudo sa mga kasama. Hinawakan ng isang sundalo si Rudo. Pero ang totoo ay si Tamzi ang nanghila sa kanya palayo sa pag-atake ni Delman. Ipinaliwanag ni Tamzi ang power ni Delman na may iba't ibang option ang pang-spray nito. Pwede silang sumabog na parang balon. O pwede rin ang ginamit ni Delman kay Engine na secret ong pag-atake. Sinabi ni Rio na siya ang makikipag-usap sa babae at naglakad pasulong. Pero natigilan siya nang maalala ang sinabi ni Amo na may isa pa siyang fans sa kanila. Hindi niya napaghandaan ang pagpapatama ni Delman ng water gun nito kaya nabutasan ng pader. Pero mabuti na lang at nakailagpatamba si Rio sa sahig. Kaya patawa-tawa si Amo na sinabing huwag kasi siyang ginagalit kapag gusto niyang magkwentuhan sila tungkol sa pag-ibig. Sa isip ni Rudo ay nasa Sphere City siya at hindi nakikita ang tunay na kaharap na sina Tamzi at Zanka. Tumayo si Amo na nagpapaganda sabay nagpalabas ng bango na ibinabalik ang alaala ng mga tao na mapapasailalim ng kapangyarihan ni Amo. Sa isip ni Rudo ay nakita niyang masaya si Chiwa na hawak-hawak ang manika na bigay niya. Ngunit nagalit si Rudo na sinabing sinungaling ang babae dahil itinapon nito ang manika na bigay niya. Dahil dito ay napagtanto ni na Tamzi at Zanka na may mali sa paningin ni Rudo at Delman. Aksidenteng nasabi ni Amo na wala siyang power para makagawa ng imahe sa isip ng tao na kokontrolan nito. Dahil tangi na amoy lang ang nagagawa ng power niya na makontrol. Ibinabalik lang nito ang tao sa panahon kung saan masayang-masaya sila sa kanilang mga puso. Sapat na ang narinig ni na Tamzi at Zanka kaya agad nilang isinuot ang gas mask. Saka lumapit sila kay Amo. Sa isip ni Rudo ay naiinis siya kay Chiwa dahil sa ginawa nito. Ngunit hindi niya maalis ang nararamdaman na masaya pa rin siya sa pakikipag-usap sa babae.
Nakita niya ang dalawang guard na hinawakan ng kamay ni Chiwa kaya naiiyak ang babae at nabitiwan pa ang manika nito. Pero ito lang pala si Amo na nagpatulong pa kay Rudo. Kaya mabilis na tinulungan ni Rudo ang babae at napa-atras ang dalawang nasaktan. Mas lumala ang problema ng dalawa nang pati si Rio ay tumayo din at sinabing siya ang bahala sa dalawang inakala niyang kalaban. Maging si Folo ay napasa ilalim din sa power ni Amo. Sinabi ni Tamzi na hindi daw niya ginagamit ang armas sa mga kaibigan. Kaya si Zanka ang pinagdesisyon niya ng kanilang gagawin. Sa isip ni Delman ay kausap niya ang mahal nitong babae habang nagdidilig siya ng halaman. Pero ang totoo ay katabi niya sina Amo at ng tatlo pang naging puppet ni Amo. Inilabas ni Tamzi ang instrument nito at tinawag ang mga kasama. Galit na nagsitalunan ng mga ginawang puppet ni Amo para atakehin ang dalawa. Pero tali ang inilabas ni Tamzi at mabilis na tinalian ng apat na hindi na nakagalaw. Kaya sinabi ni Amo na mandaraya ito. Kapag pumapalag ang mga natalian ay mas lalong nahihigpitan ang pagkakatali sa kanila kaya nahigpitan ang pagkakatali ni Naruto. Inakala daw ni Tamzi na kung masasaktan ng mga kasama ay makakawala sila sa pagkakahipnotismo ni Amo. Pero sinabi ni Amo na wala daw nakakawala sa kanyang pabango. Pero hindi lang daw iyon ang kayang gawin ni Tamzi. Saka din ipinakita ang tali na ibinalik sa lalagyan nito na parang tali ng sinulid. At nadamay na naisama ang mga kawawang apat na wala sa sarili. Maging si Amo ay kasamang nahuli ng tali at patiwarik pa itong nakabitin labas ang panty. Sinabi ng dalawa na oras na para palayain ni Amo ang mga kasama nila. Agad namang pinuntahan ni Grease si Tom na nakamaskara na rin. Binabantayan nila si Engine na pinagmask din nila. Dahil walang magawa ay ginamit ulit ni Amo ang paawa effect na power. Saka parang tinutusok sa puwet na sumigaw-sigaw para magpatulong sa apat na nabiktima nito. Nanginig naman sa galit ang apat na nakatali na pinipilit makawala. Kaya nainis si Tamzi na sinabing gagamitin na nga lang ang power nito. Iniuntog niya ng malakas ang armas sa sahig. Saka din umikot-ikot ang armas niyang tali na sinira-sira ang mga sahig sa tower na iyon. Dahil dito ay nangagsihulog ang mga bida sa ilalim at parang natigok sila sa nakakatakot na paraan. Nakita itong lahat ni Zanka na nasabing sobra ang ginawa ni Tamzi sa mga kasama. Tapos patawa-tawa pa si Amo sa itaas na kahit daw yung hindi na pa sa ilalim ng kapangyarihan niya ay lumabas ang tinatagong kasamaan sa puso. Kaya paglingon ni Tamzi ay na-horror si Zanka na inakalang wala na din ito sa sarili. Pero sinabi ni Tamzi na may protection spell sila mula sa Canvas City na minsan lang na kahit anong mangyari sa kanila ay hindi sila mamamatay. Saka din ipinakitang naghilom ang sugat sa katawan ng mga bida. Nagsalita din si Engine na ayos lang pala at kinuha ang isang sapatos ni Amo na hindi na daw niya ibabalik. Sa HQ ay nag-usap naman ang boss at ang HR. Alam ng boss na may nakita ang HR kay Rudo kaya nagtanong ito. Balik sa kinaroroonan ng mga bida ay nakita ni Engine si Amo na naka-doggy ready. Pinipilit na makuha ni Amo ang isang sapatos niya kay Engine. Saka inamoy pa ni Engine ang sapatos ng babae at naamoy na mabaho ito kaya napahiya pang mas lalo ang babae. Sinabi ni Tom na nang sinubukan niyang gamitan ng first aid si Engine ay napansin niyang walang dapat magamot dahil nagpapanggap lang pala itong nasaktan. Paggising ni Delman ay ipinaliwanag ni Tamzi ang nangyari na paggamit ni Amo ng happy memories gamit ng pabango. Dahil sa narinig ay nasaktan si Delman na sinabing naging tanga siya dahil alam niyang hindi na maibabalik ang mga patay. Tahimik din sina Folo at Ryo sa gilid dahil namatayan din pala ang mga ito kaya naging torture sa kanila ang pagkalkal sa kanilang mga memorya. Nagsalita ulit si Amo na demanding at sinisisi ang mga bida dahil sa pagkasira ng tahanan nito. Tahimik lang ang lahat lalo na ang mga ginamit nito. Pero hindi ito pinalagpas ng nagalit na Rudo na tinanggal ang gas mask sa kanilapitan si Amo. Sa HQ ay sinabi ni Simio sa boss na hindi lang ang gloves ang kakaiba tungkol kay Rudo, kundi ay nakita niyang mayroong matinding galit na nakatago sa puso ng bida. Kasabay nito na sinuntok ni Rudo ang mukha ni Amo. Kaya nagulat ang lahat, naging tabingi ang mukha ni Amo. Pero pinatungan pa siya ng bida at pinagsusuntok ang nakapanty, hanggang inawat siya ng mga kasama. Dahil sa puso pala ni Rudo ay galit na galit siya. Sinabi ni Grease na natalo na si Amo at babae ito. Pero galit pa ring sinabi ni Rudo na hindi porket babae si Amo ay hindi nararapat na saktan dahil pinaglaruan naman sila. Kaso nang sinabi ni Engine na hindi niya alam kung paano pakakantahin si Amo para sabihin ang daan patungo sa sphere, ay biglang hindi may pinta ang mukha ni Rudo na walang maisasagot. Kaya tinawag siya ni Engine sa gilid para kausapin. Nang sila na lang ay ipinagtapat ni Rudo ang pakiramdam niya noong nasa sphere pa lang siya na sinusunod lang ang sinasabi ng mga tao sa kanya. Nagbago na siya ngayon dahil naging mas malakas siya. Pero wala pa rin siyang silbi. Sinabi bigla ni Engine na gustong-gusto niya ng mga chicks na sexy at maganda at matalino. Pero pagdating sa pakikipagrelasyon ay marami pa siyang dapat mapag-aralan para mas maging mature.
Pinuri nito si Rudo dahil alam ng bida kung saan siya nagkamali. Pero ang dapat daw matutunan ng bida ay kung paano humingi ng kapatawaran. Kaya napangangalang ang bida na nakikinig. Samantala ay nilunasan naman ni Tom ang sugat ni Amo. At sinabi pa ni Tom na gustong-gusto nitong makipagkwentuhan tungkol sa pagmamahal. Sinabi ni Amo na ang mama niya ang unang nagmahal sa kanya at nagbigay ng kanyang boots. At ito din ang nagpunta ng Sphere City mula sa lugar na iyon. Dahil dito ay natigil sina Tom at Grease na muling nagtanong sa babae. Ipinakita ang nakaraan ni Amo noong bata pa siya. Sinabi ng ina na hindi siya gusto ng uwak kaya sinigawan niya ang uwak na kinamuhian. Dinala siya ng ina at may kinatagpo silang isang lalaki na may karwahe. Sinabi ng ina na mahal daw ng lalaki si Amo na hindi nito kilala. Kaya biglang nagbago ang ekspresyon ni Amo na excited sa pagmamahal ng matandang pangit at sumama nga dito. Dinala siya ng lalaki sa tower na kanyang tirahan at sinabing doon na sila titira ng batang Amo at magiging masaya sila. Pedophilia yata ito. Binigyan ng pagkain at mga damit ng lalaki si Amo hanggang sa maging dalaga na ito pero alam nyo na ang kapalit. Malas ni Amo dahil may sayad ang lalaki na ng ampon at nagpalaki sa kanya dahil inabuso siya ng sobra-sobra. Sinabi nitong pagmamahal daw ang ginagawa nilang ritual kaya naging baliw din ang babae na inakalang normal lang ito. Minsan ay dumating ang nakamaskara na misteryosong tao at may kasama pa ito. Nagalit ang manyak na nang-aabuso ng bata at pinaalis ang mga ito. Pero dahil ayaw umalis ang mga dumating ay gustong gamitan ng pangit ng magic boots ang dalawa. Pero mas mabilis ang isa sa mga ito na sinuntok ang mukha ng lalaki na natamba at nawalan ng malay. Kinuha ng dalawa ang boots at ibinigay sa nanonood lang na Amo. At sinabi sa babae na mas karapat dapat niyang gamitin ang boots para mapuno ang kulang sa puso ng babae. Saka nagpunta ang dalawa sa butas ng tower at sinabing iyon ang pinakamalapit na daan. Nakita ni Amo na nagkaroon ng pakpak ang isang nakamaskara at binuhat ang kasama. Saka din sila lumipad palabas ng tower patungo sa langit katulad ng isang ibon na bagong laya. Kaya nagulat si Amo pero masaya ito dahil nakakita siya ng inakala niyang anghel. Paggising ng manyak na lalaki ay galit nitong tinulak si Amo dahil sa paghawak sa boots nito. Saka pa pinagsisipa at pinag-aapakan ng kawawang babae ng walang tigil. Sa isip ni Amo ay nagtataka siya dahil dati-rati ay wala siyang nararamdaman sa puso. Pero dahil hawak na niya ang boots ay kakaiba ang pakiramdam niya. Bumalik si Rudo sa kinaroroonan ni Amo at ng dalawa pang kasama. At muling nagpatuloy si Amo sa pagkwento. Nagulat ang lalaki nang makitang nag-react ang vital instrument niya kay Amo dahil unang pagkakataon na may mangyari na ganon. Kaya sinabi ni Amo na ibinigay ito ng mga anghel at may naramdaman siyang mabuti sa puso. Hiningi ni Amo ang boots pero ayaw ibigay ng lalaki na sinabing masama ang pagkuha sa gamit ng iba. Kaya sumagot si Amo na sinabing nakakaramdam na siya ng pagkainis at nakakaisip ng hindi mabuti. Nagalit ang lalaki na hinawakan ng boots at hinila. Pero ayaw ding ibigay ni Amo kaya naghilahan sila dito. Sinaktan ng lalaki si Amo at dahil mas malakas ay nahawakan niya ang boots na pilit inilalayo sa babae. Pero aksidenteng nabundol ng ulo ni Amo ang lalaki kaya ito naitulak at nahulog sa butas at natigok. Ayon diretso na siya sa impyerno at aabusuhin din sigurado ng mga demonyo. Kaya huwag mang abuso lalo na ng mga bata at menor de edad. Samantalang naiwan si Amo na nagtanong kung bakit ba siya iniwan ng ina sa lalaking iyon. At sumagot din ang isip na dahil ibinente siya ng sariling ina. Mula noon ay nalaman ni Amo ang kanyang power at marami ding nabiktima. Pagkatapos daw ng ilang buwan ay nakita ni Amo ang pagbabalik ng inakala niyang anghel mula sa himpapawid. Naisip ng mga cleaners na posibleng taga doon din lang ito na may kakayahang magpatubo ng pakpak. Sinabi pa ni Amo na bumalik ito isang buwan na ang nakalipas. At naisip ni Enjo na kasabay lang nito ang pagdating ni Rudo. Lumapit si Rudo at nakita nito ang iginuhit ni Amo na mukha ng inakala nitong anghel. At nagulat na napangisi ng masama si Rudo dahil kamukha nito ang pumatay sa tatay niya. Kaya naisip ng bida na baka sinundan siya ng killer. Pero nagsaya ang bida dahil magagawa daw niyang mapatay ito at dadalhin sa libingan ni Recto para pilitin na humingi ng patawad. Natigilan lang ang bugok na bida nang sabihin ni Amo na pareho lang silang dalawa na may hinahangad ang puso. Natatangi lang na ang gamit nilang mga vital instruments ang nagpupuwang ng ninanais ng kanilang mga puso. Sinabi ni Amo na napagtanto nitong mali ang ginawa ng manyak na pedopilyang lalaki sa kanya noon at napakalungkot niya. Naghahanap siya ng pag-ibig at pagpapahalaga mula sa ibang tao pero takot siyang lumabas sa maliit na mundo. Feeling daw nito ay pinuntahan nila doon si Amo para sabihin na kawawa ito. Ngunit sinabi ng babae na lahat sila ay pare-pareho lang. Sinabi bigla ni Rudo habang iniunat ang kamay kay Amo na simulan na nilang makipag-ugnayan sa ibang tao bilang bagong panimula. Kaya napangiti si Amo. Kaso ay hindi ito sumama sa mga nagpaalam na cleaner.
Pero hiniling nito kay Rudo na balikan at pasyalan daw siya ulit ng lalaki minsan. Sa sasakyan ay nanghihinayang ang mga bida dahil hindi nila nalaman kung saan ang daan patungo ng Sphere City. Pero at least ay nalaman daw nila na positibo ang pagpunta doon sa pamamagitan ng paglipad. Sa isip naman ng bida ay alam niyang muntik na siyang mawala sa sarili pero muling naging tao dahil sa mga sinabi ni Amo. Pagsara ni Amo ng pinto ay nais niyang makaslip over si Rudo. Ngunit pagtalikod niya ay napasigaw siya dahil may dumating na kinuha ang sapatos niya. Ito pala si Jabber na gago at tagumpay na naman itong naglakad palayo sa bahay ni Amo. Gago talaga tong naka-dreadlock na ito.